SMNI journalists appealed to the Supreme Court to question and halt the indefinite suspension imposed by the National Telecommunications Commission, or NTC. Margaret Gonzalez has the details. Following SMNI's appeal to the National Telecommunications Commission, Movie and Television Review and Classification Board, and Court of Appeals regarding the receipt of the suspension order, the network's anchors, including former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, other on-air personalities and reporters, collectively went to the Supreme Court on Tuesday morning to personally challenge the 30-day preventive suspension and the indefinite cease and desist order issued by the NTC against the network. They filed a petition for certiorari in prohibition, citing grave abuse of discretion on the part of the NTC. It is worth noting that the NTC based its suspension on the hearings conducted in the House of Representatives. The petitioners also discovered that the NTC acted as the complainant, judge, and enforcer of penalties against SMNI. According to Attorney Harry Roque, based on court rules, the NTC has no right to revoke or shut down operations or franchises. Only the court or the passage of a law nullifying the company's franchise can do so. The journalists of the network also appealed to the highest court to issue a temporary restraining order and preliminary injunction against the NTC suspension order. They believe that the NTC's directive against SMNI suppresses press freedom and freedom of expression. The livelihood of the journalists has been affected due to the uncertainty of when the network's operations on television and radio will resume, given the indefinite cease and desist order issued on January 22. Here are the bold statements made by SMNI journalists. Naririto po kami ngayon ang mga program hosts at mga mamamahayag ng SMNI para itaguyod po ang pinakamataas na batas sa ating bayan, ang saligang batas. Mr. Speaker at mga kasama niyang mga congressman, alam ko po na sa tingin ninyo, kayo po ang pinakamakapangyarihan sa bayang ito, lalong-lalo na ikaw ay pinsan ng presidente. Pero bagamat kayo po ay tunay na mga pangyarihan, bagamat naisara niyo po ang aming istasyon, bagamat naapi niyo po kami panandalian, hindi po kayo ang pinakamataas na batas sa bayang ito. Ang tawag po sa pinakamataas na batas ay ang saligang batas. Narito po kami ngayon para idulog na kinakailangan itaguyod na naman ng Korte Suprema ang supremacy ng ating saligang batas na siyang nagbigay ng kalayaan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag sa aming mga TV hosts at mamamahayag ng SMNI. What NTC has done to us has curtailed our rights to the freedom of expression and our rights to freedom of press as stated in Article 3, Section 4 of 1987 Constitution. Ang aming pong ipinupunto po dito, kung kami nga po, mga reporters ng SMNI, ay hayagang nagsuporta, ang katangi-tanging nagsuporta kay Pangulong Marcos noong eleksyon. As a matter of fact, kami po ay may dedicated coverage kay Pangulong Marcos during the election. Kung sa amin nga po ay nangyari ito na sumusuporta sa gobyerno, paano na lang po sa inyo, mga alternative media, ano na lang po ang mangyayari sa inyo sa mga hindi sumusuporta sa gobyerno, sa mga hindi sumusuporta sa Pangulo? May mensahe rin po kami sa mga nasa likod po nitong pagsusupil sa amin. Kung inaakala po ninyo na natatakot po kami sa inyo, nagkakamali po kayo. Sad to say, ikanalulungkot po namin sabihin sa inyo, mission failed po kayo. Hindi nyo po kami nasupil. Kami ay magpapatuloy sa aming mandato. Kung inaakala nyo po na kami ay natatakot, baka baliktad po. Baka ginaganito nyo kami dahil kayo po ang takot sa SMNI. Kayo po ang takot sa SMNI. Yan po ang katotohanan. Kami po ay apektado rin. No? Hindi lamang kami ng mga empleyado, bagkos pati na rin yung mga pamilyang binubuhay namin. Lahat po ng mga naniniwala, lahat po ng mga supporters, lahat po ng mga nanunood sa ating estasyon, sila po lahat ay umaasa na sana ay maibalik na yung operasyon namin.
Numero 1 kalaban ng Estado na CBP-NPA-NDF, ang SMNI lang po ang may lakas na loob. Ako po ay may actual threat laban sa aking nilalabanan sa pamamahayag, laban sa komunistang teroristang grupo na ang tatlo ay nakaupo sa Kongreso. Isa po to sa mga bagay na naging daan para puntiryahin ang SMNI at di po kami bumababa ng aming buntot para ipagpatuloy ang aming laban dito. Kami po ay naninindigan sa ngalan po ng aming butihing pastor na numero 1 na nasa karusadang ito ay kami po hindi hihinto. We will see you in court, Mr. Speaker. We will see you in court, National Telecommunications Commission. Hindi po kayo po pwedeng magharing uri at hindi po kayo umakto na para kayo ang mga Diyos na nagbibigay ng kalayaan sa mga mamamayan. For God and my beloved Philippines, this has been Margaret Gonzalez, SMNI News.